Welcome to live. Ito po yung itsura natin ngayon. Look at my hair. My curly hair. Aray ko. Yan, walang suklay. Hindi na uso ang suklay sa mga kulot ang buhok. Diba? Wala akong menu for today, pero mamayang hapon, iba-vlog natin yung ating creamy hamburger soup. Oh, diba? Bago sa inyong panlasa. So, Google nyo na. I-Google na, no? I-Google nyo na kung ano yung creamy hamburger soup. Diba? Pag sinabing hamburger, alam natin tinapay. Diba? Pero not. It's not tinapay. It's not, hindi siya yung binibili natin sa labas. Grabe, dito pa talaga siya tumano sa tok-tok. Alam mo guys, napakadami kong labahin. Naligo ako. Basa pa yung hair ko. Pag curly hair daw, hindi na kailangan suklayin. Tinaganong-ganon lang. Tawag doon, ini-squeeze. Pinipiga-piga lang. Diba? Kasi napakainit dito. Lalo na doon sa aming hideout. Lalo na doon sa aming bahay. Taas. Kabila. Hindi kayo makakatulog. Hindi kayo hindi pwede doon. Naloka ako dito sa Facebook. May mga video kung pinatanggal si Facebook. So, i-upload ko ulit siya. Papalitan ko siya ng audio. Baka sakali. Kasi nagkaroon ako ng warning. So, nilinis ko yung Facebook ko. Pero naloka ako Magkaiba. Yung iba, yung Facebook page nila, tsaka yung Facebook nila, isa yung mga video nila. Diba? Ako, habang nagla-live ako, magmumukbang. Anong tawag dito? Tawag dito, pinatigas naman eh. Alam mo yung napanood ko kagabi na video. Nag-uusap sila sa elevator. Ang daming sakay. Tapos sabi niya, kung ayaw mo ng itlog ko na maalat, hindi nga ako nagre-reklamo. Pero ikaw, ang tabang-tabang ng mani mo, wala kang narinig sa akin. Sabi ko. So, ito na guys. Nagla-live ako ngayon kasi wala akong magawa. Look at my hair. Nagtatanong ako kung magkano yung gel. Kasi linagyan ko ng yung... Hello, Alvin. Ayan. So, magmumukbang tayo. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Nagmumukbang ako pero wala pa akong tanghalian, promise. Kasi wala po akong tulog. Inatake ko ng aking asthma. Ayan. Hello, Karen. Karen, pasok ka naman dito. Yan. Mamaya ibablog ko yung aking menu. Ito. Ano daw to? Mani na pinatigas. O, diba? Ngayon ako nakarinig ng pangalan sa isang pagkain na mani na pinatigas. Parang sira uling kasama ko na. Hindi ba maanta? Hindi ba maanta? Parang maanta na. Para siyang peanut brittle. Na hindi naman. So, dahil mamaya kami mag-i-start ng vacuum uli sa taas. Alauna. Pero magluluto kasi ko. Bayaan ko yung kasama ko umakit sa taas. Magluluto ako ng ulam namin. Magtutola ako ng isda. Nalagyan ko sayote at saka tanlad lang. Kasi wala kaming ulam. May ulam dito, kaya lang puro karne.
Mamaya, magpe-prepare ako ng hamburger soup. Yun, creamy hamburger soup at saka ano makatambal nun? Dalawa kasi yung tumatakbo sa utak ko. Lasagna soup or hamburger soup or soup pasta. Diba? Ang dami kasi. Naubos yung ulam nila kagabi. Scam! Ayokong tamis. Matamis. Mamaya na lang. Dahil wala tayong magawa, magpapapak ako ng ulam. Hello, Ninya. Hello, Ninya. Ito, spam. Tingnan nyo nangyari dun sa crispy spam ko niluto kaninang maga. Inurog nga mani. Nilagyan ng peanut. Oy, ano, tama yung sagot ng anak mo? Assignment? Go, blow, and grow. No? Spam na pinatigas. Ano to? Crispy spam. Gusto kasi ni Ma'am Ina. Crispy yung spam. Wala pa akong tanghalian. Kasi tinatamad pa ako. Kumain ako ng kanin ng ulam ko tuyo. Eh, walang gulay. Namiss ko tuloy si Ma'am Shirley. Pahingi ulam tinet. Wala yun sa Sambuanga, uy. Pumarito ka, bibigyan kitang ulam. Anong gusto mong ulam? Namiss mo luto ko, no? Kung dati 6-6 na putahe niluluto ko, ngayon 3-3 na lang. 3 na lang maghapon. Brie! Stop it! Hindi yon sa anak ko. May nagtanong kasi dito, lutang na utak ko. Tanong pa sila. Paano kaya yung lutang ang utak, ano? Kasi pag peanut butter na, meron na siyang oil, meron na siyang, minsan kasi yung peanut butter nalagyan diba ng oil, butter, tapos sugar, kaya pwede na siya sa glow. Uy, wala nga akong sahod. Food panda talaga. Mga ilang araw pa yan, mga 2 weeks. 2 weeks may mga amag na yan. Pagpapunta dyan. Hindi ka babalik dito? Hindi ka babalik ng Manila? Bumalik ka na ng Manila. Hindi man lang tayo nakabag-banding. Ang tagal-tagal nyo dito. Food panda talaga. Narinig yan. Wala na kaming gawa. Sa totoo lang. Wala na kaming gawa. Kaya lang, ipapahinga lang kami. Magbabacuum kami ng mga kwarto. Once a week, magbabacuum kami ng mga kwarto. Nasaan na si Elna? Hindi ko na nakikita si Elna. Hoy, tingnan mo ginawa ko sa buhok ko, ginupitan ko. Tapos, naging curl na siya. Inalagaan ko na yung pagiging kulot niya.
Di ba? Kulot na ang buhok ko. Hindi na siya straight. Ay, hindi ka nga pala makakapagtrabaho na sa Manila, no? Ang gawin mo, magtrabaho ka sa Manila, tapos yung anak mo, dito na siya sa Manila? Huh? Saan? Talaga? Mag-chat ka nga doon sa GC natin, tapos kumustahin natin si Elna. Gawin mo ninya. Kumuha ka ng yaya ng anak mo, tapos munta ka dito sa Manila. Swelduhan mo yung yaya ng anak mo. Sweldoan mo yung yaya ng anak mo, tas dito ka sa magtrabaho sa Manila. O, di ba? Siguro naman, pag sinweldoan mo ng 3,000 yung yaya ng anak mo, may matitira pa sa'yo. O, di ba? Ikaw talaga. Ganun lang yon. Bagay, may asawa ka naman, tapos iisa lang yung anak mo. Pagkatulad ko, ikaw, ay nako. Hello, MJ. Wala bang tong-it dyan? Namiss ko ang tong-it. Alam nyo ba sa online na lang ako nagtotong-it? Piso-piso, minsan 60 centavos. Sa GCash. Gutong-it ako doon. Parang minsan, alam nyo naman, walang data. Kaya nakakahubya. Nakakatuwa talaga yung buhay. Hindi pa ako magluluto, ninya. Kaya wala pa tayo ipapapanda. Mag-ano nga ako creamy hamburger soup. O, di ba? Natatawa yun si Ma'am Shirley dati. Diyan. Yung sahod ko dyan kulang pa sa pambayad ng anak ko. Kaya nga, ang gawin mo nga, magtrabaho ka. Tapos yung lahat ng at least hindi ka may stress, hindi mo sila makikita. Huwag ka na magtrabaho, may asawa ka naman Tapos may iisa naman yung anak mo. Pero para sa akin, dapat talaga parehas kayo mag-asawang may work. Yung kahit nandiyan ka lang sa inyo, para kasi hindi mo masabi yung buhay ng tao. Alam niyo yun, hindi niyo nasasabi, baka mamaya, bukas, makalawa, di ba? Mategi ka na lang. So, dapat, enjoy na lang. Enjoy mo na lang. Pero, yung ipon para sa future ng anak, just in case na mawala, di ba? Kasi wala namang makakapagsabi sa future natin. Daldal ako ng daldal, magluluto pa ako. Aano ko pa yung ulam. Ika mo naman yung aking buhok. Mag-try kaya ako mag-bangs uli. Ano? Ang buhok ko na to, uy. Maghiwa na nga ako ng sayote. At ako ay magtitinola. Nagyan ko ng isang katerbang sili para maanghang. Yung tinola tapos tad-tad ng sili. Karasa. If I fall in love with you. Ay, di folks. What? Ang aking hair ay itali. Ito pala eh. May I borrow my hook? So, magluto tayo. Hala! Cecil! Bumabaha dito ng ihi. Yes. Yes. Madami siya. Ihi? Oo nga, ihi. Madilaw eh. I don't know. There? What? Diba? Madami.
Sayote. Ano sa English ang sayote? Sige daw la. Ano ta? Para daw matanggal yung dagta ng sayote, igaganon nyo daw. Kasi, pag yan pumunta sa kamay nyo, namamaknat yung kamay. Kita. Yan ang gamot ng kamay na kubal. Oo. Dali pa agad. Pantanggal daw to ng kalyo. Oo. Ayan, nakikita nyo ba? Oo. Siguro pag in-apply mo din to sa mukha mo, maganda. Cecil, pag in-apply ba to sa mukha, maganda. Ayan, nakikita nyo, yan yung dagta ng sayote. Pero pag walang ganito yung sayote, yung ganito, asahan nyo hindi siya fresh. Hindi siya maganda na. Oh. Yan mo ha. Yan. Tapos punasan natin kasi madagta. Madikit siya sa kamay. Magtitinola akong isda. Kasi wala kaming ulam ni Cecil. Kasi yung ulam dito, ulamin pa mamaya. Nagluto ako ng ulam. Ay, bawal ba ako chilyo sa live? Tapos nilabas ko na yung baka para sa hamburger soup ko mamaya. Kasi wala akong giniling na baka, so magigiling pa ako. Diba? Magtitinola kaming isda. Tatagtaran ko ng sili. Yung halos hindi na mahigop yung sabaw. Ay, piskat. Para makapagsimula na kami mag-vacuum. At ako'y maraming labahin sa taas. Maglalaba ako. Kaya lang napakainit naman kasi doon. Sobrang init. Parang nasa pugon. Alam niyo yun? Alam niyo ba yung kung ano yung pugon? Hornuhan. Oh. Yung pugon, hornuhan. Para kang nando doon. Sobrang init. Sayote. Sabi nila, kapag may buto daw, it's a vegetable. It's a fruit. Tandaan nyo ha. Sabi nila, kapag daw ang mga gulay ay may maraming buto, it's a vegetable. It's a fruit. Pero kapag wala daw masyadong buto, yun daw ay gulay. Oh, di ba? Sige, magbigay ng gulay na walang buto. Siyempre, sasagot nyo lahat leafy vegetable, di ba? Basta daw walang mga buto, vegetable yon. Tulad ng talong, siya ay fruits. Kasi kasama daw siya sa berry. Family daw siya ng berry. Tsaka yung tomato, kamatis. Kasama daw siya sa berry. Ang mangga ay isang uri ng prutas. Diba? Olong. Bakit ang banana, no? Bagay, may buto ang saging. Napakaliliit lang. Ang alam ko lang talaga na prutas,
ay na gulay din. Yung talong lang at kamatis. Hindi mali pala yung explanation ng iba na. Kasi basta daw maraming buto, fruits. Tapos ang walang buto na prutas katulad ng singkamas or turnips, gulay daw siya. Gulay. Kuha tayo ng luya. Luya. Wala na pala akong powder milk. Hindi ko na maluluto itong laing. Oh. Ayan. Ay, putik naman ito. Hayo! Ito lang naman yung isdang itotola ko. Diba? Piprito daw, iihaw ko muna bago ko siya itinola. Ewan, ayoko nung diretso kasi. Hindi kasi masarap pag diretso. So, totola mo. Kasi malansa. Yan. Maghapon na namin yan ni Cecil ulam. Naubos na yung tuyo namin. Kauubos lang kaninang maga. Diba? Masarap sa tinola may tanlad. Tsaka malunggay. Dahil mahal dito ang mga gulay. Tama na yan, sayote na lang. Wala na pati akong 10 piso. Tinola. Itong tinola talagang dito yan sa Pilipinas, originate. Pero hindi dati tinola ang tawag dito sa tinola. Nung panahon pa ng mga Kastila, may tinola na talaga. Ito yung pinakain kay, pag nagbabasa kaya ng Noli Me Tangere or El Filibusteris mo ba yun? Pinakain itong tinola sa mga praile. At saka yung adobo, hindi pa talaga dati adobo ang pangalan nun. Yan. Ito na talaga. Tinola yata pinakakunain din ni Emilio Aguinaldo nung na-declare siyang presidente ng Pilipinas. Yan. Yung unang meeting nila, tinola yung favorite ni Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo na ulam. Yan ha. Hindi ako nagkakamali ha. Yan yung paborito ng mga Pilipino, tinola. Pero ngayon lahat ginagawa ng tinola. Dati kasi tinitinola lang is manok at saka mga native. Pero ngayon lahat pwede nang gawing tinola, either is a gulay, isda. Basta may luya, ang tawag nila is tinola. Diba?
sa ibang lugar, lahat, lalo na sa parteng Visayas, lahat ng pagkain laging may luya. May sabaw nila laging may luya. Nilaga may luya. O, ano ba pagkakaiba ng nilaga sa tinola? Ha? Kasi pag nagtinola ka, talagang may luya at tanlad. Pero yung nilaga, walang luya. Nilaga nga eh, diba? Pero yung iba, nilalagyan din nila ng luya. Shhh! Ano kaya yun? Anong klase? No? Yung mga parteng Visayas, laging may luya. Diba? So, wala akong paglulutuan na rin. Pasok tayo sa kusina. So, I'm leaving yesterday behind. I finally find on my mind. Ay, salamat. Malinis yung aking kitchen. Kasi naglinis ako. But before that, itataas ko muna yung aking buhok. At napakainit. Where's my rubber band? So, ayan. Ilalagay ko lang dito sa isdang ito ay asin. Where's my salt? Ipiprito ko daw muna. Asin lang, asin. Alam nyo ba, para maging hindi siya crispy ha. Para maging juicy ang chicken, pork, fish, pag piniprito, ibabad nyo po siya sa asin na may tubig. Yan, asin na may tubig. Tapos, pag naibabad nyo na siya sa asin na may tubig mga 2 hours or 1 hour or 30 minutes, maganda yun. Magiging juicy yung inyong chicken. Bababad nyo siya sa tubig, asin, and sugar. Diba? Para juicy ang sakit. Para juicy ang manok pag pinrito. Yan. Para hindi siya dry. Yun po ang sikreto para maging juicy na crispy pa. Siling haba, napakaanghang. Leaving yesterday behind, finally find a made of my mind. Hugasan ang mga gamit bago gamitin. Bakit? Hugasan ang mga gamit bago gamitin? Kasi baka mamaya nadapuan ng langgam. Ng ipis, daga. Kahit walang mga ipis o daga, nagprituhan ko to na yon. Pag naging toast na siya, saka mo siya itutola. Para yung iba kaya piniprito muna or iniihaw para
Hindi madurog. Pero iba naman pinakukuluan muna, tapos saka na ilalagay yung mga pagkain, di ba? Ako hindi. Kahit anong kahit baboy pa yan or karne pa yan, ginigis ako, sinasangkot siya ko. Kasi para lumabas yung kanyang excess na mantika. Lalo na sa sa manok, ang dami kaya niyang oil. Cholesterol ang tawag doon. Yan. Sangkot siya, sabi ng nanay ko, isangkot siya daw para daw mamatay yung taba. Tapos tapon mo yung taba. Tapos lagay mo yung manok. Tapos saka magpakulo ng luya, na kung ano-ano pa. Yan, magpapakulo na tayo. Hugas na naman. Yan ng tubig. Pag nagluluto kayo ng ulam, huwag yung damihan ng tubig. Iisa lang yung gulay nyo, tapos sobrang daming tubig. Tama na yung 2 cups or 1 cup. Tapos ilagay nyo na lahat ng seasoning. Diba? Tulad ito, tansya-tansya lang kasi saan na yung aking ano dito? Paminta. Ay. Hey, yan lumalabas na yung mantika ng isda. Ano ang tawag? Fish oil. Isa sa pinakamasustansya or gamot sa sakit ng puso ay fish oil. Yung fish oil po, maganda yun sa puso ng tao. Alam ko meron ng capsule na iniinom para sa may mga high blood, matataas ang cholesterol. Fish oil, pinakamalasa ay yung nasa salmon. Salmon na taba nun, maganda yun sa may mga high blood, mataas ang cholesterol. At saka yung sa bangus. Huwag kayo matatakot kung kakain kayo ng taba ng isda. Kasi maganda yun sa katawan. Mahal kaya nun? Oil, fish oil. Another tips, pag nagluto kayo nagprito kayo, kasi may mga tao na kapag nagprito ng isda, nakailang gamit na, alam niyo nakailang gamit na kayo, kaliwa, tulad yan, use oil na yung ginamit ko dun sa pinagprituhan ng isda. Madilaw pa siya, maganda pa yung quality ng mantika kahit gumamit na ako, ha? Pero, kapag yan is madilaw na or maitim na, huwag yun ang gamitin kasi naipon na dun lahat ng taba, ng karne, ng manok, ng mga ganon. Huwag nyo na siyang gamitin para sa isa pa uling putahe. O, diba? Sinalang ko na yung gulay, kumulo na siya. Yung isda ko hindi pa natotosta. Pero may mga bumibili ng change oil, yung gamit na mantika para sa may bago kasi ngayong mga kalan na ang ginagamit ay mga used oil. Yan. 1,300 yata yung kalan na yun. Maganda. Find my way of my mind. No one
Living yesterday, feeling fine, I love you. Ang itim ko dito. Dito sa cellphone ko, itim ko. Pero puti na kayo. Diba? Puti ko na kaya. Dito hindi ka nasisikatan ng araw. Di ako dito lumalabas ng bahay. Kaya bakit ang itim ko dito sa Facebook? O mo, puti ko na kaya, promise. Pero dito, ito na hindi natatanggal. Anak ng to. Ano kaya to? Sakit-sakit. Pag nabuburyo, live lang. Pag walang kausap, live lang. Ganyan ang mga sira ang ulo. Lagi lang nagla-live kahit walang kausap. Maganda pa yung quality ng mantika. So, itatabi ko pa siya para sa isa pang prito na dahil pinamprito ko na siya sa isda, ipampiprito ko naman siya next time sa tuyo. Yan. Tatandaan nyo step by step. Kung ginamit mo sa karne, malasa pa yun. Gamitin mo naman siya sa isda, piniritong isda. And then, kung hindi pa naman madilaw or maitim, huwag mo muna itapon. Tsaka may sikreto para pumuti, para maging malinaw yung mantika. Yung iba linalagyan nila ng cornstarch, yung mantika after cooking. Nagtutunaw sila ng cornstarch sa tubig. Tapos after nila magluto, ilalagay nila dun sa mantika. Actually, natatanggal lang yung mga maliliit na particles. Maliliit na mugmug ba? Ano ba yung mugmug? Maliliit na tira-tira ng pagkain. Pero yung tinuro sa akin nung dati kong amo is gagawa ka ng filter, tissue, and then bulak. Pipilter mo siya. Maganda. Hindi na siya madilaw. Mga hack in cooking. Hacking in cooking. Ouch! Masakit. So, ayan. Naputol-putol na natin. Tama na. Magdagdag tayo ng tubig kasi na-drain na siya. Kalahating tasa. Hugas na naman tayo ng paglalagyan. Ang usok dito, grabe. Hindi na naman ako makahinga. Lagi akong hindi nakakahinga kapag nagluluto ako. Kasi inaatake ko ng allergy ko kapag nakakaamoy ako ng hindi maganda. Hirap magluto kapag may allergy ka. So, ayan.
Uy, Alvin! Break time? May data ka yata ngayon, Ben. Oh, nakatake na naman ako ng aking allergy. So, tama na siya. Ayoko ng labog ang sayote. Ayoko ng labog ang gulay. So, ayun. Luto na. Mahirap nung nalalabog ang mga putahe. Salamat sa mga viewers na nanonood. Makakakain na ako. At ako'y uminom ng gamot. Baka sumpungin na naman ako. Gusto ko kasing matulog. Ayan. Salin natin. Pakita ko sa inyo yung niluto ko, tinola. Yung isang isda lang. Pag mahirap ang buhay. O, ayan. Diba? Yun na yun. Yun na yung tinatawag na tinola. Masarap kasi yung sabaw. Sabaw is real. Hindi na naman ako nakahinga. Ano ba to? Ilong na to. Nasasawa na ako. Minuto na lang. Puputok na yung eardrum ko. Pumutok na nga yung eardrum ko. Sobrang sakit ng ilong ko. Ay. So, ayan. Let's chow la. Ay, nako. Init. Tulog na yung kasama ko. Maglilinis pa kami. Ako mamaya na ako. Ako inaantok na. Nawawala yung pusa ko. So, hindi ko alam kung saan ko hahanapin. Yan, may ulam na. Kakain muna ako. Ito lang kanin ko. Hindi ako diet. Ayoko kumain ng marami kasi masakit ang ulo ko. Inom lang ako ng gamot. Kanina buhay na electric pump, pinatay mo pa. Kain tayo. Yun yung pagkain. Chat ng Junakis ko ha. Yung mga nag-follow. Alam mo minsan, nakakainis din yung mga nagpa-follow. Yung nakikiusap pag i-follow ka nila. Tapos, ang ginagawa, ina-unfollow ka. May mga ganun. Diba, crunchy pa yung patsayote. Kain tayo. Alauna na. Matabang.
Pero ang anghang. Yung gusto ko sa yote, maligat. Ay. Nakain pa ako. Pahinga ka lang dyan. Magpahinga ka lang dyan. Saglit lang naman yun. Diba? Matabang. Parang matabang. Hindi ko kasi linagyan ng asin. Di bali ng matabang, huwag lang maalat. Kasi pag maalat, ang hirap i-remedyo ng pagkain. Katandaan nyo yan. Para ang sabaw. Humigop ko. Kainit. Naisip kong aakyat ako sa taas. Naisip ko ang init. Yung dami kong labahin. Baka yung init ng baba na. Saan dito? Ayos ah. Okra? Ukra ka dyan. Nakakita tinulo. Tinulo may ukra. Pagdagan mo na ng asin. Kasi baka matabang. Bain na gano'n? Ha? Patis pala mas masarap. Patis? Ang hanga. Kasi gawa ng luya. Tapos binaa ko pa yung sili. Ang sarap na yan. Ngayon lang kami kumain ng ganito. Ng amin. Kasi yung ulam nila mamaya, dadagdagan ko na lang yun. Diyan din namin kinain. Ayaw pumasok sa bibig ko. Bye-bye.